Juan pala. Puanapa. Part 1. Buwanana. Ako si Laro, isang batang may 2 anyo, isang liwanag, at isang anino. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat, pero sa tuwing tumitingin ako sa salamin, 2 mukha ang bumabalik sa akin. Ang isa'y puno ng liwanag na tila araw, ang isa'y balot ng dilim, at tila umaapaw sa misteryo. Sa kabila ng aking edad, ramdam ko ang bigat ng paglalakbay na magpapanumbalik ng aking pagkatao. Minsan, sa isang tahimik na gabi, narinig ko ang bulong ng hangin. Ikaw ay nahati, Laro, sabi nito. Ang iyong puso ay nasa gitna ng labanan ng liwanag at dilim. Sa tuwing naririnig ko ito, tila may pumipitik sa aking dibdib, isang hamon na hindi ko mawari kung paano haharapin. Sa paaralan, hindi madali ang pakikisalamuha. Ang aking mga kaklase ay tila kinikilabutan sa akin. Ang liwanag na aking taglay ay nagdudulot ng kagalakan sa ilan, ngunit ang aking anino ay nagdadala ng takot sa iba. Isang beses, habang naglalakad sa likod ng silid-aralan, nakatagpo ko si Mira, isang batang babae na may kakaibang kakayahan. Naramdaman ko ang iyong pag-aalinlangan, bulong niya sa akin. May lihim kang dala at hindi ito madaling bitbitin. Nagsimula akong magtanong sa sarili, sino ba talaga ako? Ang bawat hakbang ko'y tila may hinahanap na sagot. Hindi ko alam kung saan ako patungo, pero bawat araw ay isang bagong pakikibaka sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa tuwing sisilay ang araw, ang liwanag ko ay lumalabas, nagdudulot ng saya sa paligid. Ngunit sa tuwing ang gabi bumabalot, ang anino ko ay pumapailan lang, nagdadala ng malamig na simoy ng takot. Sa isang pagkakataon, sa ilalim ng malakristal na langit, nakatagpo ko ang isang matandang lalaki sa may ilog. Laro, ang liwanag at dilim ay bahagi ng iyong pagkatao. Wika niya habang nakatingin sa mga bituin. Ang tunay na kalayaan ay nasa pagtanggap sa kanila. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng pag-asa sa akin, ngunit ang tanong ay nananatili. Paano ko tatanggapin ang isang bahagi ng sarili na tila hindi ko makontrol? Sa kabila ng mga payo, ang takot ay bumabalik. Sa isang madilim na eskinita, habang ang ulan ay bumubuhos, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang dilim ay umikot sa akin, tila may mga mata na nagmamasid. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking balat. At ang mga anino ay tila bumubulong, Laro, hindi ka makakatakas. Tumakbo ako, nagtatakbo sa gitna ng ulan, hangad na makalayo sa mga anino. Ngunit saan man ako magpunta, ang dilim ay palaging nariyan, palaging nakabantay. Sa kabila ng aking takot, may bahagi ng aking puso na gustong huminto, na gustong harapin ang katotohanan. Ano ang magiging kahulugan ng aking buhay kung hindi ko haharapin ang sarili kong anino? Sa wakas, sa isang madilim na sulok ng bayan, nakilala ko si Kael, isang batang may kakaibang kakayahan. Ikaw ay may kapangyarihan, Laro, sabi niya habang naglalakad palapit. Ang iyong anino ay hindi kaaway. Ito ay bahagi ng iyong lakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. At sa sandaling iyon, isang bagay ang bumilis sa loob ko. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Sa unang pagkakataon, natutunan kong tanggapin ang aking 2 anyo, liwanag at dilim. Sa liwanag, ako'y puno ng pag-asa at saya, habang sa dilim, ako'y nababalot ng takot at kalungkutan. Ngunit unti-unti kong natutunan na ang 2 anyo ko ay hindi dapat mag-away, kundi magtulungan. Nagsimula ang aking paglalakbay nang bumaba ang araw sa kanluran. Sa dilim ng gabi, lumalabas ang aking anino, matangkad, manipis at tila may sariling buhay. Sa liwanag ng pagkakaibigan ng mga tala, nararamdaman kong hindi ako nag-iisa. Sa mga oras na ito, ako'y muling nakikipag-usap sa aking anino. Anino, tanong ko,
Bakit kaya tayo laging magkasama? Ano ang palagay mo sa ating kaisa-isang katawan? Batang may 2 anyo, sagot ng anino. Ang ating kaisa-isang katawan ay puno ng mga kwento. Ang liwanag mo ay nagdadala ng pag-asa, habang ako naman ay nagtuturo sa iyo ng mga aral mula sa iyong mga kabiguan. Ang bawat isa sa atin ay may silbi. Habang kami yapo nag-uusap, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking dibdib na para bang may liwanag na bumubukal mula sa aking puso. Sa kabila ng dilim, nakikita ko ang liwanag na nagmumula sa aking sariling pagkatao. Ano ang nararamdaman mo? Tanong ng anino na tila may alam sa nangyayari. Parang may liwanag na bumubukal sa akin, sabi ko, ngunit hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ang sagot ng anino ay tanging ang kanyang tahimik na mga mata. Sa oras na iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking mga paa. Parang may kakaibang puwersa na humihila sa akin papunta sa isang direksyon. Hindi ko alam kung saan, pero alam kong kailangan kong sundan ito. Naglakbay ako sa kabila ng bundok, sa loob ng kagubatan, at sa tabing dagat. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang liwanag at dilim na nagtutulungan. Ang liwanag ang nagbibigay sa akin ng lakas, habang ang dilim ang nagbabalanse sa aking emosyon. Hanggang sa makarating ako sa isang kuweba. Isang kuweba na puno ng mga lihim at simbolo. Sa loob ng kuweba, nakita ko ang mga sinaunang guhit sa dingding. Mga guhit ng mga tao, hayop, at mga bituin. Sa likod ng isang malaking bato, naroon ang isang salamin. Sa salamin, nakita ko ang aking sarili. Hindi lamang sa liwanag, kundi pati na rin sa dilim. Ang aking 2 anyo ay nagtutulungan, nagkakaisa, sa isang diwa. Ngunit sa likod ng salamin, may isang figura na nagmamasid. Isang figura na tila kilala ko, ngunit hindi ko matukoy. Ang figura ay naglakad papalapit sa akin, at sa kanyang paglapit, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Ano ka? Tanong ko sa figura. Batang may 2 anyo, sagot ng figura. Ako ang iyong kinabukasan. Ako ang magiging anyo mo kapag natutunan mong balansehin ang liwanag at dilim sa iyong puso. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang figura ay bahagi ko rin. Isa siyang anyo na patuloy na nagbabago. Patuloy na nagiging mas matatag, mas balanse. Ngunit bago ko man siya makilala ng lubusan, bigla siyang nawala. Iniwan niya ako sa harap ng salamin, nag-iisa. Sa likod ng salamin, narinig ko ang mga bulong ng hangin. Mga bulong na nagsasabing, ako'y nasa tamang landas. Ngunit sa kabila ng aking natutunan, nararamdaman kong may kulang pa rin. Biglang bumagsak ang lupa at ang kuweba ay nagsimulang magiba. Tila ang buong mundo ay nasa bingit ng pagbagsak. Natakot ako, ngunit alam ko ang kailangan kong gawin. Ang liwanag at dilim sa aking puso ay nagkakaisa, nagiging isang puwersa na handang lumaban. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na bumubukal mula sa aking pagkatao. Isang enerhiya na hindi lamang mula sa liwanag, kundi pati na rin sa dilim. Sa pagsabog ng enerhiyang ito, nagkaroon ng isang bagong anyo. Isang anyo na hindi ko inaasahan. Ang bagong anyo ay tila isang halo ng liwanag at dilim, isang pagkatao na puno ng kapangyarihan at pagmamahal. Ngunit sa ilalim ng bagong anyo, naramdaman kong may isang bagay na nagkukubli, isang bagay na hindi ko palubos na maunawaan. Sa kabila ng mga pagbabago, alam kong hindi pa tapos ang aking kwento. Ang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at alam kong marami pa akong matutunan. Ngunit sa ngayon, ako'y nag-iisa sa gitna ng pagkawasak, naghahanap ng bagong daan, at sa likod ng aking isipan, naririnig ko ang bulong ng figura. Isang bulong na nagsasabing ako'y nasa tamang landas. Ngunit paano kung ang landas na ito ay magdala sa akin sa isang lugar na hindi ko inaasahan? Ano ang naghihintay sa akin sa dulo ng landas na ito?
Sa kabila ng lahat ng nangyari, ipinagmamalaki ko ang aking kakayahang maglakbay sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa tuwing naglalakad ako sa liwanag, nararamdaman ko ang init ng araw na yumayakap sa akin, nagbibigay ng lakas at kaginhawaan. Ngunit sa tuwing lumulusong ako sa dilim, nararamdaman ko ang malamig na hangin na pumapaso sa aking balat. Tila ba may mga mata na nagmamasid sa bawat kilos ko. Sa dalawang mundong ito, ako'y nabubuhay sa isang walang hanggang paglalakbay ng pagtuklas sa aking sarili. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa liwanag, narinig ko ang isang tawag mula sa malayo. Isang tinig na pamilyar, ngunit hindi ko agad mawari. "Halika, sumama ka sa akin," sabi ng tinig. Naguluhan ako, ngunit ang kuryosidad ang nag-udyok sa akin na sundan ito. Ang tinig na iyon ay nagmumula sa isang nilalang na tila ba gawa sa purong liwanag. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. "Ano ang balak mo?" tanong ko habang unti-unting lumapit sa kanya. Hindi siya sumagot agad. Sa halip ay ngumiti lamang siya, ang ngiting puno ng pag-unawa at kasiguruhan. "Ikaw ay bahagi ng mas dakilang plano, isang balanse na dapat panatilihin sa pagitan ng liwanag at dilim," sagot niya. Matapos ang ilang sandali, nais kong malaman ang totoo tungkol sa plano niyang iyon, kaya't nagpatuloy ako sa pakikipag-usap sa kanya. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ko habang unti-unting lumalapit sa kanya. "Ikaw ay isang nilalang na may kakayahang maglakbay sa dalawang mundo, ngunit sa bawat paglalakbay mo, ikaw ay nag-iiwan ng marka. Isang marka na maaaring magbalanse o magwasak sa mga mundong ito." Habang siya'y nagsasalita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na tila ba dumadagundong sa aking mga balikat. Sa kabila ng kanyang mga salita, naramdaman ko rin ang pag-aalinlangan. Paano ko mapapanatili ang balanse kung ako mismo ay nababalot ng kawalang katiyakan? Ngunit bago pa man ako makapagtanong muli, naramdaman ko ang pagbabago sa paligid. Ang liwanag na pumapaligid sa amin ay unti-unting naglalaho, at isang malalim na dilim ang sumasaklaw sa lahat. Mula sa mga anino, isang pamilyar na tinig ang muling umalingaw-ngaw. Tinig na kilala ko mula sa aking mga paglalakbay sa dilim. Sinasabi nila na ang liwanag ay ang sagot sa lahat, ngunit sa dilim, doon matatagpuan ang tunay na lakas. Sabi ng tinig na puno ng misteryo at seduksyon. Nakita ko ang isang anyo na dahan-dahang lumilitaw mula sa anino, isang anyo na tila ba kakambal ko. "Nais mong malaman kung sino ka talaga?" tanong ng anyo mula sa dilim. "Ang sagot ay nasa kaibuturan mo, sa pagitan ng liwanag at dilim. Ngunit tandaan, hindi lahat ng liwanag ay puro, at hindi lahat ng dilim ay masama. Sa bawat hakbang, ikaw ang magpapasya kung alin ang mananaig." Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pagigting sa pagitan ng dalawang anyo, ang liwanag at ang dilim, na tila ba nag-aagawan sa aking kaluluwa. Alam ko na sa aking pagpili, may kapalit na kapalaran. Ang liwanag ay nag-aalok ng kapayapaan at pag-unawa, samantalang ang dilim ay nag-aalok ng lakas at kapangyarihan. Sa gitna ng aking pag-iisip, isang bagay ang bumalot sa aking isipan. Paano kung hindi ko kailangang pumili? Paano kung ang balanse ay hindi sa pagpili ng isa, kundi sa pagtanggap sa dalawa? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan, isang kalmadong pumapana sa aking puso. Ngunit bago ko pa man lubusang maiproseso ang aking nararamdaman, ang dalawang anyo ay biglang naglaho. Iniwan akong nag-iisa sa gitna ng kawalan. Ang mundo ay tila ba nagising mula sa panaginip, at ako'y muling bumalik sa aking sarili. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano ang aking magiging hakbang? Sa likod ng mga tanong na ito, nararamdaman ko ang isang presensya, isang nilalang na mas malaki kaysa sa akin,
na tila ba nagmamasid sa aking bawat galaw. Ang kanyang presensya ay puno ng kapangyarihan at misteryo at alam kong siya ang susi sa aking hinahanap. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod kong hakbang, narinig ko ang kanyang tinig. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ngunit tandaan, ang bawat hakbang ay may kasamang pagpili. Sa bawat pagpili, ikaw ang magtatakda ng kapalaran ng dalawang mundo. Sa sandaling ito, alam kong ang tunay na pagsubok ay hindi sa pagitan ng liwanag at dilim, kundi sa aking kakayahang magpasya. Sa bawat pagpili, ako'y nahahati, ngunit sa aking puso, alam kong kailangan kong maging buo. Sa aking paglalakbay, natagpuan ko ang isang landas na hindi ko inaasahan. Isang landas na puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ngunit sa kabila ng lahat, isang landas na puno ng pag-asa. At doon, sa gitna ng kawalan, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, alam kong may mga lihim na naghihintay na matuklasan. Mga lihim na magpapabago sa aking paglalakbay magpakailanman. Sa gitna ng kawalang katiyakan, patuloy akong naglalakbay sa mundo ng mga tanong at pagtuklas. Ako'y isang batang nahati. Sa liwanag at dilim, walang katiyakan kung saan ako tunay na nabibilang. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang pag-aagawa ng dalawang puwersa sa loob ng aking pagkatao. Isang anyo ng liwanag na naghahangad ng kabutihan at isang anino na laging nakabuntot. Naghihintay ng pagkakataong sakupin ang aking isipan. Sa mga nakaraang bahagi ng aking paglalakbay, natuklasan ko ang mga hiwaga ng pagkakaisa at pagkakahiwalay ng aking dalawang anyo. Ang liwanag ay nagbigay sa akin ng pag-asa at kaalaman, habang ang anino ay nagturo ng mga sikreto ng mundo na hindi madaling makita ng iba. Ngunit sa kabila ng kanilang mga aral, hindi ko pa rin masagot ang tanong kung sino talaga ako. Isang araw, habang naglalakad sa kakahuyan, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang hangin ay puno ng mga bulong na tila ba nagmumula sa mga puno, at ang lupa ay kumikislap sa ilalim ng aking mga paa. Alam ko na may paparating na kakaibang pangyayari, isang bagay na maaaring magtulak sa akin sa pag-unawa ng aking tunay na kalagayan. Sa di kalayuan, napansin ko ang isang lumang sapa, tila isang matandang alaalang nakabaon sa ilalim ng mga ugat ng puno. Ang tubig nito ay hindi karaniwan. Sa halip na malinaw at agos, ito'y tila bumabaluktot at bumabalik tanaw sa sarili. Lumapit ako, at sa pagtingin ko sa likidong ito, nakita ko hindi lamang ang aking anyo, kundi ang dalawang mukha na patuloy na naglalaban-laban. Ang liwanag na nagniningning sa aking mga mata at ang anino na nagkukubli sa likod ng aking mga ngiti. Habang nakatitig sa sapa, bigla kong naramdaman ang pagkaluskos ng dahon sa likuran ko. Ako'y nagulat nang makita ang isang matandang babae na tila ba lumitaw mula sa kalawakan. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan at pangamba. Batang nahati sa liwanag at dilim, aniya, ang tinig niya'y parang musika na umaagos sa hangin. Ang iyong paglalakbay ay hindi tapos. Ang tunay na sagot ay nasa loob mo, ngunit kailangan mong magpasya kung aling anyo ang iyong susundin. Naguluhan ako sa kanyang mga salita. Paano ko pipiliin? Ang liwanag ay nagdadala ng pag-asa, ngunit ang anino ay may mga lihim na hindi ko kayang talikuran. Ngumiti siya, at sa kanyang ngiti ay naramdaman ko ang init ng pag-unawa. Ang liwanag at dilim ay bahagi ng iisang buo. Hindi mo kailangang pumili sa kanilang dalawa, kundi tanggapin ang kanilang pagkakaisa. Ngunit bago mo ito magawa, kailangan mong harapin ang iyong pinakamalalim na takot. Ang kanyang mga salita ay tila mga bituin
na nagbigay liwanag sa madilim na bahagi ng aking isipan. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang pagbagsak ng isang misteryo. Ang sapa ay nagsimulang magbago mula sa likidong bumabaluktot hanggang sa isang malinaw na daloy na naglalantad ng mga alaala ng nakaraan at hinaharap. Dito ko nakita ang mga alaala ng aking pagkabata, ang mga sandali ng kagalakan sa ilalim ng araw, at ang mga oras ng pag-iisa sa ilalim ng anino ng gabi. Ang bawat alaala ay may sariling kwento, at sa bawat kwento ay may bahagi ng aking sariling paglalakbay. Ngunit sa likod ng mga alaala, naramdaman ko ang isang agos ng takot. Ang takot na hindi makahanap ng kaligayahan sa alinman sa liwanag o dilim. Biglang umikot ang mundo sa paligid ko at naramdaman ko ang paglaho ng matandang babae. Ako'y naiwan sa harapan ng sapa na ngayon ay tila isang salamin na naglalantad ng katotohanan. Sa aking pagtingin, nakita ko ang isang imaheng hindi ko inaasahan. Ako, ngunit hindi ako. Ang aking anyo ay nagbago. Sa halip na dalawang magkaibang anyo, ako'y naging isang nilalang na may pagkakaisa ng liwanag at dilim. Sa aking mga mata, nagniningning ang pag-asa, ngunit sa likod nito, naroon ang lalim ng karunungan mula sa anino. Ngunit bago ko pa man maunawaan ang pagbabagong ito, bigla kong naramdaman ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang sapa ay nagsimulang umagos ng mas mabilis, at sa di kalayuan, narinig ko ang isang sigaw na tila ba nagmumula sa aking sariling puso. Batang nahati sa liwanag at dilim, ang sigaw na iyon ay puno ng pangamba at pag-asa. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. May paparating na hamon at kailangan mong magpasya. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang walang katapusang pag-aagawan sa loob ko. Ang bawat hakbang na aking gagawin ay maaring magbago ng aking kapalaran, ngunit alam ko na ang tunay na sagot ay nasa aking sariling pag-unawa. At sa gitna ng lahat ng ito, ako'y nagpatuloy, handang harapin ang susunod na kabanata ng aking buhay. Ang kabanata kung saan ako'y maaaring maging higit pa sa isang batang nahati sa liwanag at dilim. Ngunit ang hamon ay hindi pa tapos, at sa likod ng aking mga hakbang ay naroon ang misteryo na magliligtas o maglalagay sa akin sa panganib. Sa paglalakbay ko sa mundo ng liwanag at dilim, napagtanto kong ang bawat hakbang ay isang pagsubok ng aking kakayahan na magkaisa ang dalawang anyo ng aking sarili. Ang liwanag, na tila walang kapantay sa pag-asa at kasiyahan, ay palaging nagsusumigaw sa akin na yakapin ang mga pagkakataon at itulak ang sarili sa mga hangganan ng kabutihan. Sa kabilang banda, ang dilim na puno ng misteryo at pag-aalinlangan ay nagpaparamdam sa akin ng lalim, puwang para sa pagninilay at pag-unawa sa mga bagay na madalas na hindi nakikita ng mata. Isang araw, sa gitna ng isang malawak na kagubatan, dumating ako sa isang sagradong lugar na tinatawag na Sambit ng Mga Bituin. Isa itong maliit na clearing kung saan ang mga bituin ay tila bumaba sa lupa tuwing gabi, naglalaro sa hangin at sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dito, naramdaman ko ang isang puwersang humihila sa akin, isang tawag na hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong kailangan kong sundan. Sa paglapit ko sa gitna ng clearing, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Ang liwanag sa loob ko ay tila nag-aalab habang ang dilim ay lumalalim. Napagtanto ko na ang puwersang ito ay ang susi para sa pagkakaisa ng aking dalawang anyo, ang pagsubok na magpapakita kung kaya kong pamahalaan ang parehong liwanag at dilim. Sa pag-upo ko sa gitna ng clearing, sinimulan kong pakinggan ang mga bulong ng mga bituin. Sila'y nagtuturo sa akin ng sinaunang wika, isang awit ng kalikasan na sinasabing may kapangyarihang magdala ng balanse. Habang inaawit ko ang mga salitang ito,
Naramdaman ko ang liwanag at dilim na nagsisimulang magsama sa loob ko. Ang bawat nota ng awit ay tila isang hakbang sa isang sayaw ng pagkakaisa. Ngunit habang lumalalim ang gabi at ang mga bituin ay nagsimulang maglaho isa-isa, naramdaman ko ang isang biglaang pagbabago. Ang liwanag at dilim ay nagsimulang magdigmaan sa loob ko na tila hindi makahanap ng tamang ritmo. Ang aking katawan ay nagsimulang manginig at ang aking isip ay napuno ng mga tanong. Paano ko magagawa ang ganap na pagkakaisa? Mayroon bang tunay na balanse sa pagitan ng liwanag at dilim? Biglang, isang malakas na tinig ang pumailan lang mula sa kalaliman ng kagubatan. Isang misteryosong boses ang nagsalita, puno ng awtoridad, ngunit may halong pag-unawa. Batang nahati sa liwanag at dilim, sabi nito, ang iyong pagsubok ay hindi sa pagkakaisa ng liwanag at dilim, kundi sa pagtanggap ng kanilang pagkakaiba. Hindi mo kailangang pag-isahin ang dalawa, kundi pasalamatan ang kanilang natatanging mga lakas. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang aking pagkakamali. Ang aking hangarin na pag-isahin ang dalawang anyo ay nagdulot lamang ng hidwaan. Sa halip, dapat kong yakapin ang kanilang pagkakaiba at gamitin ang kanilang natatanging katangian upang maging mas buo. Ang liwanag at dilim ay hindi kailanman magiging isa, ngunit sila ay magiging bahagi ng isang mas malawak na kabuuan. Habang iniisip ko ang mga salitang ito, naramdaman ko ang kapayapaan na bumabalot sa akin. Ang liwanag sa loob ko ay nagniningning na parang araw, habang ang dilim ay nagbibigay ng lilim na puno ng kalmado. Sa pagkakaintindihan na ito, ang mga bituin ay bumalik, sumasayaw sa paligid ko na parang mga tagapagtaguyod ng bagong simula. Ngunit sa aking kagalakan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang bituin na mas maliwanag kaysa sa iba ay bumaba mula sa langit at humarap sa akin. Ang kanyang liwanag ay hindi nakakapaso, kundi nagbibigay ng init na nagmumula sa loob. Batang nahati sa liwanag at dilim, sabi ng bituin, may isang bagay na hindi mo pa natutuklasan. Sa pagbigkas nito, ang bituin ay naglaho, nag-iwan ng isang pamana na hindi ko pa nauunawaan. Ano ang kanyang ibig sabihin? Ano ang bagay na hindi ko pa natutuklasan? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa akin, isang twist sa kwento na hindi ko pa natutuklasan. Sa kabila ng aking pagsisikap na tanggapin ang pagkakaiba ng liwanag at dilim, alam kong may mas malalim na misteryo na kailangan kong tuklasin. Ang aking paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos, at ang aking puso ay galak na galak sa pag-asam ng susunod na hakbang. Sa tuwing lumulubog ang araw, tila may mahiwagang puwersa ang pumapagitna sa aking pagkatao. Ang liwanag ay unti-unting bumabalot sa akin, habang ang anino ay nagkakamalay sa kanyang sarili. Ako ay isang batang nahati sa liwanag at dilim, isang alamat na nabubuhay sa bawat hakbang ko sa mundo. Nagsimula ang aking paglalakbay nang mabalitaan ko ang isang sinaunang sulo na nagtatago sa loob ng isang kuweba. Sinasabing ito raw ang susi upang magkaisa ang aking dalawang anyo. Habang naglalakad ako patungo sa kuweba, ramdam ko ang pagkabigat ng aking pasanin. Ang liwanag sa aking kaliwa ay tila nagbibigay ng lakas at pag-asa, samantalang ang anino sa aking kanan ay nagdadala ng pagdududa at takot. Sa kabila ng aking nagngangalit na damdamin, narating ko ang bungad ng kuweba. Ang hangin ay malamig at ang mga tunog ng kalikasan ay tila bumubulong ng mga lihim. Nagsimula akong maglakad papasok, habang ang liwanag at anino sa aking katawan ay patuloy na nag-aaway. Ang bawat hakbang ay tila isang laban. Isang labang hindi ko alam kung kailan matatapos. Sa loob ng kuweba, natagpuan ko ang sarili ko sa harap ng isang salamin. Ang salamin ay hindi pangkaraniwang salamin. Ito ay nagpapakita ng aking dalawang anyo ng sabay. Sa kaliwa,
Nakita ko ang aking sarili na puno ng liwanag, matapang, maaliwalas, at puno ng pag-asa. Sa kanan, ang aking anino ay bumabalot sa akin, mabigat, madilim, at puno ng takot. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na anyo ng aking kaluluwa. Nagsimula akong magsalita, ngunit ang aking tinig ay tila hindi ko na kontrolado. Ano ang tunay kong anyo? Tanong ko sa salamin, ngunit ang tugon ay hindi mula sa aking bibig. Sa halip, ang salamin ay nagsalita sa akin. Ikaw ay may dalawang anyo at ang iyong pagkatao ay hindi kumpleto kung wala ang isa. Habang iniisip ko ang mga salitang iyon, biglang umilaw ang paligid. Ang kuweba ay napuno ng liwanag at ang salamin ay tila naging isang portal. Sa kabila ng aking takot, lumapit ako sa salamin. At sa paghawak ko rito, naramdaman ko ang isang puwersang kumukuha sa akin. Nagsimula akong bumagsak sa isang lugar na hindi ko alam. Ang paligid ay puno ng mga bituin at ang liwanag ay tila bumabalot sa akin habang ang anino ay walang kapangyarihan. Ito na ba ang katapusan? Tanong ko sa sarili habang ang aking katawan ay nagiging bahagi ng mga bituin. Ngunit sa gitna ng pag-iisip na iyon, narinig ko ang tinig ng anino. Hindi ito ang katapusan, kundi ang simula. Sa pagkakabagsak ko sa lupa, bumalik ako sa realidad. Ang kuweba ay tahimik, ngunit naroon pa rin ang salamin. Sa likod nito, isang pintuan ang lumitaw. Isang pintuan na hindi ko nakita noon. Naglakad ako patungo rito, habang ang liwanag at anino sa aking katawan ay tila nagtutulungan sa halip na mag-away. Sa pagpasok ko sa pintuan, natagpuan ko ang sarili ko sa isang mundo na puno ng liwanag at dilim na magkasama. Ang mga anyo ng paligid ay tila nagpapakita ng balanse, isang balanse na matagal ko nang hinahanap. Naroon ang mga puno na puno ng liwanag at mga ulap na puno ng anino. Ang hangin ay sariwa at ang mga tunog ay nagpapahiwatig ng kapayapaan. Ngunit sa gitna ng kapayapaang iyon, narinig ko ang isang tinig na mula sa aking nakaraan. Hanapin mo ang sulo at ikaw ay magiging buo, sabi ng tinig, na tila mula sa aking mga alaala. Ang sulo na matagal ko nang hinahanap ay naroon sa harap ko, ngunit tila may bantay. Ang bantay ay isang nilalang na hindi ko pa nakikita. Siya ay may anyo ng liwanag at anino, tulad ko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapaalala sa akin ng mga bagay na ayokong maalala. Sino ka? Tanong ko, habang ang aking puso ay nagngangalit sa kaba. Ikaw ang susi sa iyong sariling kalayaan, sagot niya. Ngunit upang makuha ang sulo, kailangan mong malaman ang isang lihim. Habang sinabi niya iyon, biglang bumukas ang lupa sa ilalim ko. Ang paligid ay naging madilim at ako ay bumagsak sa kawalan. Ang huling bagay na nakita ko ay ang kanyang mga mata na tila nagsasabing, ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At sa pagbagsak ko, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Ang liwanag at anino sa aking katawan ay nagsimulang magkaisa. Ngunit ang kanilang pagsasanib ay may kapalit. Isang kapalit na hindi ko pa alam. Ito ba ang simula ng aking pag-iisa? O ang simula ng isang mas malaking laban sa loob ko? Sa ngayon, ang sagot ay hindi malinaw, ngunit alam ko na ang aking kwento ay hindi pa tapos. Sa pagbulusok ko sa kawalan, ang aking puso ay nananatiling puno ng pag-asa na ang bawat hakbang ay magdadala sa akin sa landas ng pagkakaisa. Sa paglalakbay ko sa mundo ng liwanag at dilim, natutunan kong tanggapin ang dalawang anyo ng aking pagkatao. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng aking responsibilidad at ang pagnanasa kong makahanap ng balanse sa loob ko. Ang aking anyo ng liwanag ay nagtuturo sa akin ng pag-asa at kaligayahan, samantalang ang aking anyo ng anino ay nagdadala ng takot at pag-aalinlangan. Sa gitna ng kaguluhang ito, nagpatuloy ang aking paglalakbay
patungo sa pag-unawa sa aking sarili. Isang araw, naglakad ako sa isang makulimlim na kagubatan. Ang mga puno ay tila mga bantay na nagmamasid sa akin habang ako'y naglalakbay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paggalaw ng hangin na tila may ibinubulong sa akin. Ang aking anyo ng liwanag ay nagbigay liwanag sa daan, habang ang anino ay patuloy na bumabalot sa akin, nag-aanyaya na sumuko sa kadiliman. Sa gitna ng kagubatan, nakarating ako sa isang lugar na tila walang hanggan. Isang lawa na ang tubig ay kasing linaw ng salamin. Lumapit ako at tinitigan ang aking refleksyon. Sa aking pagtingin, nakita ko ang parehong anyo ko, ang liwanag na nagngingitian at ang anino na nakatingin ng matalim. Isang karaniwang tanawin, ngunit naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa aking refleksyon. Bigla, ang tubig sa lawa ay kumilos, tila may sariling buhay. Mula sa kalmado nitong anyo, nagsimula itong bumuo ng mga alon na tila mga braso na umaabot sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magtiwala. Ngunit sa isang bahagi ko, parang may boses na nag-uudyok na yakapin ko ang di maipaliwanag na pangyayari. Habang nakatayo ako roon, naramdaman ko ang pag-init ng aking balikat. Nagulat ako nang makita ang isang makislap na liwanag na lumilitaw mula sa aking katawan. Sumasayaw na tila isang apoy. Ang liwanag ay tumataas, bumabalot sa akin, nagiging isa sa akin. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kapayapaan sa loob ng aking puso. Ngunit kasabay nito, nararamdaman ko rin ang pag-usbong ng anino sa aking kaluluwa. Mas malalim at mas makapangyarihan kaysa dati. Ang tubig ay patuloy na kumikilos. Sa aking harapan, lumitaw ang isang figura mula sa lawa, isang batang katulad ko. Ngunit sa kanyang mga mata ay may kakaibang determinasyon. Nagkaroon kami ng koneksyon, isang pagtutugma ng aming mga kaluluwa. Ang batang ito ay hindi iba sa akin, ngunit siya ay isang bahagi ko na matagal ko nang hindi kilala. Sa kanyang paglapit, nagsimula siyang magsalita, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi tunog, kundi damdaming tuwirang pumapasok sa aking isip. Sinabi niya, "Ako ang bahagi mong matagal mo nang kinalimutan. Ako ang iyong kalakasan sa gitna ng dilim. Ngunit sa aking paglitaw, kailangan mong pumili, ang liwanag na nagbigay pag-asa o ang anino na nagdala ng karunungan." Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang alon ng emosyon na bumalot sa akin. Ang mundo ay tila umiikot, ang liwanag at dilim ay nagtagisan sa aking harapan. Sa gitna ng kaguluhan, isang desisyon ang kinakailangan. Ngunit paano ko pipiliin kung ang bawat bahagi ay may sariling kahalagahan? Ano ang mangyayari kung mali ang aking pagpili? Habang iniisip ko ito, biglang bumalik ang figura sa lawa na tila isang refleksyon lamang ng aking isip. Ang paligid ay naging tahimik na muli, ngunit ang kanyang mga salita ay patuloy na umaalingaw sa aking isipan. Ang hangin ay lumamig at naramdaman ko ang takot na bumalot sa akin. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang pag-asa na tila nagsasabing may daan sa gitna ng kaguluhan. Sa paglalakbay na ito, natutunan ko na ang tunay na laban ay hindi sa pagitan ng liwanag at dilim, kundi sa kung paano ko tatanggapin ang bawat bahagi ng aking pagkatao. Sa aking pagharap sa refleksyon, naramdaman ko ang pagsasanib ng aking anyo, isang batang hindi nahahati, kundi isa sa kanyang sariling karunungan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang boses ang bumulong, "Hindi pa tapos ang iyong kwento." At sa pagkakaalam ko, ang laban ay nagsisimula pa lamang. Sa kabila ng mga araw na lumipas sa aking paglalakbay, hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam na palaging may nagmamasid sa akin. Sa tuwing sinasagi ng liwanag ang aking balat, naiisip ko ang aking ibang anyo, ang anino na bahagi ng aking pagkatao. Ako si Alon,
ang batang nahati sa liwanag at dilim. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, palaging may bantay na nag-uusap sa loob ng aking isipan. Ang liwanag na bahagi ko, punong-puno ng pag-asa. At ang anino, puno ng pag-alinlangan. Ngayong umaga, naglalakad ako sa gilid ng ilog na tila nagsisilbing hangganan ng dalawang mundo. Ang mundo ng liwanag at ang mundo ng dilim. Alam kong sa likod ng bawat bulong ng tubig ay naroon ang mga alaala ng aking nakaraan. Mga alaala ng aking pagkatao na pilit kong binabalikan. Sa isang iglap, narinig ko ang isang tinig na tila nagmumula sa ilalim ng ilog. "Alon," tawag nito, "panahon na upang harapin mo ang iyong sarili." Napalingon ako sa paligid. Nagbabaka sakaling ang tinig ay bahagi lamang ng aking imahinasyon. Ngunit sa pagtingin ko sa aking refleksyon sa tubig, nakita ko ang aking anino na nakangiti, nakatayo sa likod ko. "Halika," anyaya nito. "Ipakita mo sa akin ang iyong liwanag." Sa kabila ng takot na bumalot sa aking puso, naramdaman ko ang kakaibang kapanatagan. Marahil ito ang tamang panahon upang harapin ang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang tinatakasan. "Saan mo ako dadalhin?" tanong ko sa anino. Sumagot ito na puno ng misteryo. "Sa lugar kung saan tayo unang nagkita." Sinundan ko ang anino hanggang sa makarating kami sa isang kuweba na natatabunan ng makakapal na puno. Ang paligid ay tila isang pahina mula sa isang lumang alamat. Ang hangin, ang lupa, ang bawat kaluskos ng mga dahon ay may dalang kwento ng mga sinaunang panahon. Sa loob ng kuweba, nakatayo ang isang altar na yari sa bato. Sa ibabaw nito ay may 2 piraso ng kristal, isang kumikinang na liwanag at isang madilim na anino. "Ito ang ating pinagmulan," sabi ng anino habang itinuro ang mga kristal. "Ito ang bumuo sa ating pagkatao." Lumapit ako sa altar at sa bawat hakbang ay naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ko. Hindi maikubli ang pag-aalala sa aking boses. Ngumiti ang anino, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. "Ang liwanag at dilim ay palaging magkasama, Alon. Hindi mo maaring piliin ang isa lamang. Kailangan mong yakapin ang parehong bahagi ng iyong sarili." Tumango ako. Sa wakas ay nauunawaan ang sinasabi ng anino. Sa loob ng mahabang panahon, pinilit kong maging perpekto sa liwanag. Tinatanggihan ng anino na bahagi ng aking pagkatao. Ngunit ngayon, sa harap ng altar, alam kong hindi maaring magtagumpay ang isa kung wala ang kabila. Dahan-dahan kong kinuha ang 2 kristal. Ang isa sa kaliwang kamay at ang isa sa kanan. Sa paghawak ko sa kanila, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa aking katawan. Pinupuno ang bawat sulok ng aking pagkatao. Magsama tayo, bulong ko sa aking sarili, sa aking anino. Magsama tayo upang makamit ang pagkakaisa. Ngunit sa pagyakap ko sa 2 kristal, bigla kong naramdaman ang matinding panginginig sa lupa. Ang mga pader ng kuweba ay nagsimulang mag-iba, at ang mga bato ay unti-unting gumalaw, tila may buhay. Sa isang iglap, isang liwanag ang sumiklab mula sa altar, at naramdaman ko ang pag-angat mula sa lupa. Sa gitna ng liwanag, narinig ko ang tinig ng anino, puno ng babala. "Alon, mayroong isang bagay na hindi mo pa nalalaman. Ang pagkakaisa ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap sa sarili. Ito ay tungkol sa pag-unawa, sa lihim na nakatago sa loob ng bawat isang damos sa atin." Bago ko pa man masagot ang tanong na bumabalot sa aking isipan, biglang naglaho ang liwanag at natagpuan ko ang sarili ko sa ibang lugar. Isang puok na hindi ko kailanman nakita. Sa harapan ko, isang nilalang ang nakatayo. Ang mukha nito ay puno ng liwanag at dilim. Isang figura na tila kakilala ko, ngunit hindi ko mawari kung sino. Sino siya? Ano ang kanyang kinalaman sa aking kwento? Ngayon, sa bagong puok na ito,
Alam kong mayroong bagong simula. Ngunit ang tanong ay, nayaw ni Nadian Samdi, ano ang kailangan kong gawin upang makamit ang tunay na pagkakaisa ng liwanag at dilim sa loob ko? Naiwan akong nakatayo, puno ng pag-aalinlangan at pag-asa sa harap ng bagong kabanata ng aking alamat. Sa wakas, narating ko ang hangganan ng kagubatan. Matagal ko nang inaasam ang lugar na ito, ang sinasabing tagpuan ng liwanag at dilim kung saan nagmumula ang kapangyarihang bumuo sa akin. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang panginginig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Tila kinikilala ng mundo ang bigat ng aking pasya. Naglalakad ako patungo sa isang hukay, isang malalim na anino na bumubuga ng malamig na simoy. Sa gilid nito ay nakatayo ang isang matandang puno. Ang mga dahon nito'y kumikinang sa liwanag ng buwan. Sa kabila ng aking dalawang anyo, ang liwanag na nagbibigay sa akin ng lakas at ang anino na nagpapalalim sa aking pag-iisip, nararamdaman ko ang pag-aalinlangan. Ano ang mangyayari kapag narating ko ang dulo? Magiging buo ba akong muli? O tuluyan nang maghihiwalay ang aking dalawang anyo? Tumigil ako sa harap ng hukay. Ang liwanag sa loob ko ay kumikislap, ngunit ang anino ay tila ba bumibigat, hinihila ako pababa. Sa bawat hakbang ko papalapit sa hukay, ang liwanag ay nagiging mas maliwanag, ngunit ang anino ay bumabalot sa akin ng mas mahigpit. Ang mga alon ng enerhiya ay nag-aaway sa loob ko at nararamdaman ko ang pagkapunit ng aking kaluluwa. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang pisikal, kundi isang labanan sa loob ng aking sarili. Ngunit hindi ako nag-iisa. Sa gilid ng hukay, isang batang lalaki ang nagpakita. Nakasuot siya ng puting damit, ang mga mata niya ay parang mga bituin sa kalangitan. Siya'y tila isang imahe ng aking liwanag na anyo. Ngunit sa kanyang likod ay isang batang babae. Ang kanyang damit ay kulay itim na parang gabi. Ang mga matay madilim at malalim. Siya'y parang anino ko. Hindi mo na kailangang magpatuloy, sabi ng batang lalaki. Ang boses niya ay puno ng pagkalinga. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ng batang babae sa tono ng pagsubok. Bumuntong hininga ako. Ang aking puso ay tila ba pumipintig sa dalawang magkaibang ritmo. Kailangan kong malaman kung sino talaga ako. Hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong paghahati. Ngumiti ang batang lalaki, ang kanyang liwanag ay nakakapagpaginhawa. Ang pagkakaisa ang susi, ngunit hindi ito palaging madali. Ang batang babae ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Ang dilim ay hindi kailanman mawawala, kahit na sa gitna ng liwanag. Lumapit ako sa kanila, ang puso ko ay puno ng pag-asa at takot. Sa aking paglapit, nararamdaman ko ang pagbagsak ng mga balakid na humahadlang sa aking pag-unawa. Ang liwanag at dilim ay bahagi ng iisang kabuuan at sa kanilang pagkakaisa ay matatagpuan ko ang aking tunay na anyo. Ngunit sa aking paglapit, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang hukay ay biglang kumislap ng maliwanag at mula dito ay lumabas ang isang halimaw. Isang nilalang na binubuo ng purong liwanag at dilim. Ang kanyang presensya ay nakakapangilabot. Ang kanyang mga mata ay parang mga nagbabagang uling. Hindi ka maaring magtagumpay, sabi ng halimaw. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Ang pagkakaisa ay isang ilusyon, at ang tunay na kapangyarihan ay nasa walang hangganang hidwaan. Ang batang lalaki at babae ay humakbang palapit sa akin. Ang kanilang anyo ay nagiging mas malinaw, mas makapangyarihan. Hindi ka nag-iisa, sabi nila ng sabay. Ang kanilang boses ay puno ng determinasyon. Tumingala ako at nakaramdam ng kakaibang lakas. Ang halimaw ay lumapit, ngunit sa halip na takot ang nararamdaman ko, ako'y napuno ng kakaibang kapayapaan. Sa aking puso, isang liwanag ang kumislap.
Isang pag-unawa na ang labanang ito ay hindi tungkol sa pagkawasak, kundi sa pagtanggap sa dalawang bahagi ng aking sarili. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, biglang naglaho ang batang lalaki at babae. Iniwan nila ako sa harap ng halimaw, nag-iisa at walang patnubay. Ang kanilang pagkawala ay nagbigay daan sa isang madilim na misteryo. Ano ang mangyayari kung hindi ko sila makasama sa aking huling hakbang? Sa huling pagtatangka, isinara ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Nararamdaman ko ang hangin na puno ng kapangyarihan. Ang bawat molekula ay nagsasama-sama sa loob ko. Nasa punto ako ng pagbagsak. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang liwanag ang umusbong mula sa aking puso. Isang liwanag na hindi ko pa kailanman nakita. Sa pagbukas ng aking mga mata, nakita ko ang halimaw na nakangiti sa akin. Ang kanyang anyo ay nagiging mas malinaw. Sa kabila ng kanyang nakakikilabot na presensya, isang pag-unawang hindi ko inaasahan ang lumitaw. Siya ay hindi kalaban, kundi isang bahagi ng akin. Sa wakas, natanto ko na ang halimaw ay ako rin, ang kabuuan ng liwanag at dilim na matagal ko nang tinatanggihan. At sa puntong iyon, ang mga anino sa paligid ay biglang naglaho. Iniwan ako sa gitna ng isang maliwanag na liwanag na naglalaman ng lahat ng kulay ng mundo. Sa wakas, natagpuan ko ang sarili kong pagkakaisa. Ngunit sa likod ng liwanag ay nararamdaman ko ang isang pahiwatig ng bagong simula, isang misteryo na naghihintay na tuklasin. Sa bawat hakbang ko, patungo sa puso ng kagubatan, pakiramdam ko ay lumalalim ang aking pag-unawa sa sarili kong kalikasan. Ang mga dahon ng mga puno ay tila sumasabay sa ritmo ng aking paghinga. Ang kanilang mga anino at liwanag ay nagkakaroon ng kakaibang sayaw na puno ng misteryo. Ako ang batang nahahati sa liwanag at dilim, isang pagkatao na may dalawang anyo, isang liwanag na punong-puno ng pag-asa, at isang anino na puno ng mga pag-alinlangan. Habang naglalakad ako, ang liwanag ay nagsimulang bumalot sa akin. Parang may sariling buhay ito na nagtatangkang magbigay ng init at kapanatagan. Ngunit hindi ito sapat para lubusang matakpan ang anino na pumapaloob sa aking kalooban. Ang anino'y nananatiling malalim, isang puwersang hindi ko magawang talikuran. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kanilang alitan, isang paligsahan ng puwersa na naglalaban sa loob ko. Nang marating ko ang isang maliit na bukal na pinaglalaruan ng liwanag at dilim, dito ko piniling huminto. Sa pagtingin ko sa tubig, nakita ko ang aking refleksyon, isang mukha na nahati sa dalawa. Ang isang bahagi ay puno ng liwanag, ang mga mata nito ay kumikislap na parang bituin sa madilim na gabi. Ang isa pang bahagi ay nababalot ng anino. Ang mga mata nito ay tila alon na walang hangganan, laging nagtatago sa likod ng pabalat ng kadiliman. Hanggang kailan ako magiging ganito? Tanong ko sa sarili, sa boses na halos bulong lamang. Ang mga puno ay nagbigay ng kanilang sagot sa pamamagitan ng malumanay na agos ng hangin. Walang tiyak na sagot, walang katiyakan, ngunit sa gitna ng kawalan, may narinig akong kakaibang ingay, isang bulong na tila galing sa kailaliman ng kagubatan. Galing ito sa direksyon kung saan ang liwanag at dilim ay nagtutunggali. Ang bulong na ito ay nagbigay sa akin ng pag-aalinlangan, ngunit nagbigay din ng pag-asa. Kung sino man ang nasa likod nito, siya ang posibleng magbigay ng kasagutan sa aking mga tanong. Ngunit bago pa man ako makakagalaw, ang liwanag sa loob ko ay nagsimulang kumalat sa paligid, lumalabas mula sa aking pagkatao at naglalakbay sa mga puno, sumasabay sa hangin. Kasabay nito, naramdaman ko ang anino na umaakyat mula sa lupa, umaabot sa akin, hinahaplos ang aking mga paa na tila nag-anyaya sa akin na sumunod.
Nagdesisyon akong sundan ang bulong, isang hakbang na puno ng pag-asa, na ang liwanag na ito ay magbibigay ng sagot. Kasabay ng bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang anino na lumalapit, parang isang alon na sumusunod sa dalampasigan. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na parang ako'y nasa gilid ng isang malaking pagbubunyag. Nang marating ko ang isang clearing sa gitna ng kagubatan, doon ko nakita ang pinagkukunan ng bulong. Isang nilalang na puno ng liwanag at dilim. Isang nilalang na kahawig ko, ngunit mas matanda, mas puno ng karanasan. Napatingin siya sa akin at sa sandaling iyon nalaman ko ang katotohanan. Ako ang iyong kinabukasan, sabi ng nilalang, sa tinig na puno ng awtoridad, ngunit may halong lambing. Ang liwanag at dilim na nasa loob mo ay patuloy na magdidigma, ngunit ito ang magbibigay sa iyo ng lakas. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng mensahe sa akin. Isang mensahe na puno ng pag-asa, ngunit nagbabadya ng matinding pagsubok. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinasabi, isang bigat na alam kong hindi ko maiiwasan. Ngunit bago ko pa man masagot ang nilalang, naramdaman ko ang biglang pag-ugong ng lupa at ang liwanag na bumabalot sa akin ay nagsimulang magdilim. Ang anino'y nagpatuloy sa pag-akyat, bumabalot sa akin, at naramdaman ko ang isang puwersa na hindi ko kayang pigilan. Ang nilalang ay nagbigay ng huling ngiti bago siya tuluyang naglaho sa aking harapan. Iniwan ako sa gitna ng kagubatan, puno ng pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng aking pagkatao. Ako ang batang nahahati sa liwanag at dilim, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ako rin ay puno ng pag-asa. Sa likod ng mga pag-aalinlangan, alam kong may liwanag na palaging magbibigay ng gabay, kahit pa ito'y natatabunan ng anino. Ngunit ang tanong ay nanatiling naglalaro sa aking isipan. Paano ko magagawang pagsamahin ang liwanag at dilim sa loob ko? Paano ko magagawang yakapin ang kanilang alitan at gamitin ito upang maging mas malakas? Ang sagot ay tila nagtatago pa rin sa likod ng mga anino, naghihintay ng tamang panahon para magbunyag.